Lolo, ano po yung dala ninyo? Pagkain ito ng nanay mo, Apo. Dadalhin ko lang sa kwarto niya. Tinutoyo na naman kasi ayaw lumabas ng silid niya. Ganun ho ba? Ako na pong magdadala, Lo. Akin na po. Ako na rin magpapakain sa kanya. Ay nako, mabuti pa nga. Para magbanding naman kayong dalawa. Kapag nasa tindahan ka kasi, palagi kang hinahanap-hanap niyan. Pero kapag nandito ka, nagkukulong naman sa kwarto. Eto, kunin mo na itong tray ng pagkain niya at kukuha ako ng tubig. Isusunod ko na lang doon. Sige po, Lo. Maraming salamat po at palagi niyong inaasikaso si nanay, ha? Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo rin na magpapamilya, di ba? Sige na. Dalhin mo na yan at huwag na tayong magdrama, ha? Ay nako, si Lolo talaga, oh. Pagkakuha ko sa tray na hawak ni Lolo, ay pumunta na ako sa silid ni nanay. Kumatok muna ako bago buksan ang pinto. Ayaw kasi ni nanay na nagugulat. Bigla na lang siyang nanghahagis ng kung ano-anong mga bagay na nadadampot niya. Bago ako tuluyang pumasok, ay sinilip ko muna siya para ihanda ang aking sarili sa kung anong ibabato niya kung sakali. Pero bahagya akong natigilan nang makita siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatanaw sa nakabukas na bintana. Pumasok na ako at isinara na ang pinto. Pero hindi pa rin niya ako tinatapunan ng tingin. Sinadya kong ilapag ng bahagyang pabagsak sa side table ang dala kong tray para maagaw ko ang atensyon niya. Pero hindi pa rin ako pinapansin. Tinawag ko na siya para ibaling sa akin ang atensyon, pero wala pa ring tugon. Kaya nagpasya na akong lumapit sa kanya. Doon ko naman nalaman na umiiyak pala ng tahimik ang nanay ko. Nay? May problema ka ba? Bakit ka umiiyak? Nalulungkot ka ba? Ano, gusto mo bang mamasyal? Sakto at linggo bukas, hindi ako magbubukas ng tindahan. Ipapasyal muna kita, Nay. Oh, Nay, ka na. Huwag ka nang umiyak, ha? Nakakapangit yan. Nay, nagdala nga pala ako ng pagkain mo. Gusto mo subukan kita? Sandali lang, Nay, ha? Kukunin ko lang. Ay, gusto mo pala, Nay, sabayan kitang kumain? Sakto, hindi pa ako nanananghalian, eh. Heto ng tubig. Ay, dahan-dahan lang kamo sa pagkain, ha, para hindi mabulunan. Yang nanay mo pa naman kung kumain ay parang may kahagaw, kaya madalas nabibilaukan. Anong nangyari? Bakit ang tahimik dito? Hindi ka ba pinagbabato ng nanay mo, Marco? Wala yatang kalat dito ngayon, ha? Nakakapanibago nga ho, Lolo, eh. Nitong mga nakaraan, hindi naman siya naging ganito kalungkot. Malungkot? Paanong malungkot ang nanay mo? Kanina lang inaaway ako niyan, Pilit akong pinalalabas tapos ngayon malungkot na. Ay, tinutoyo nga yan kanina, eh. Patingin nga. Apay, may iyak nga siya. May luha pa, oh. Akala ko nakalimutan na niyang umiyak at puro galit na lang ang pinahiiral. Paano'y palagi akong inaaway? Baka naman nag-iinarte lang siya para isumbong ako sa'yo. Ay, hala, sige na, Anita. Nandito ng anak mo. Isumbong mo na ang mga pang-aapi ko sa'yo kapag wala siya, ha? At kapag nagkulang ang mga sasabihin mo, ay ako pa ang magdadagdag. Lo, hindi ka ho pinansin, oh. Mukha talagang malaki ang tampo sa inyo, Kanina pa yung nakatulala habang nakatingin sa labas ng bintana, eh. Ayaw din akong kausapin. Bakit kaya? Nay? Nay, kumain ka na, ha? Susubuan na kita. Tama na yung pagtulala mo dyan at wala namang tanawin sa labas. Hindi naman nakakayak ang mga ulap, Hukom, sinimulan ko ng subuan si nanay para kunin ang atensyon niya. Pero tinabig lang niya ang kamay kong may hawak ng kutsara. Hindi rin niya alintana ang natapong pagkain na dati naman ay mabilis siyang magalit kapag nangyayari ang ganoon dahil ayaw na ayaw niyang may nasasayang na pagkain. Salitan namin siyang kinakausap ni Lolo hanggang sa nainis na siya sa amin at sumigaw habang umiiyak. Wala na ba kayong naaalala? Naalalang ano? Wala naman akong kinalimutan. Ikaw ba, Marco? May nakalimutan ka ba? Baka nanghihingi sa'yo ng pasalubong tapos hindi mo binili. Wala naman ho siyang bilin, Lolo, eh. Nay, ano po ba yun? Sabihin mo na lang ho sa akin at ibibili kita. Talagang kinalimutan nyo na ang asawa kong nilapa ng mga halimaw na baboy! Pati ang kaawa-awa kong mga anak ay nilapa nila. Hinain nila sa harapan ko.
Paano niyong nakalimutan ang karumal-dumal na ginawa nilang yon? Bakit? Bakit? Ang asawa ko, ang mga anak ko, wala man lang akong nagawa para iligtas sila. Nay, wag mo nang sisina sarili mo. Matagal na yun. Wag mo nang dibdibin ang nangyari. Wag na! Paano mo nasasabi sa akin yan? Sino ka ba ha? Wala kang alam. Hindi mo alam ang sinapit ng mag-aama ko. Kaya wag mo akong pagsabihan na para bang nandun ka na mga oras na yon. At bakit ka nandito sa kwarto ko? Sino ka ba ha? Lumayas ka dito! Ay, Anita, anak. Hindi mo ba natatandaan si Marco? Anak mo siya. At kagaya mo, hindi rin niya nakalimutan ang nangyaring yun. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Ano ka mo, Papa? Mahigit 2 dekada? Napakatagal na panahon na nun. Sobrang tagal na at hanggang ngayon ay hindi pa rin napapatay ang mga hayop na yon. Wala man lang tumugi sa kanila para bigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mag-aama ko. Bakit? Nay, hindi totoo yan. Ginagawa namin ang lahat para mahanap sila. Pero masyado silang mailap. Pagkatapos ng pangyayaring yun, iniwan din nila ang probinsya natin. Hindi namin alam kung saan sila hahanapin. Pero pinapangako ko sa'yo, Nay, ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni tatay, pati sina kuya at ate. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nauubos ang lahi nila. Kaya nga ilang taon akong nagsanay bilang manunugis para lang paghandaan ng araw na mag-cruise ang aming landas. Naging manunugis ako para lang hagilapin sila kung saang lupalop naroroon. Nay, ipinapangako kong walang matitirang humihinga sa kanilang angkan. Sobrang tagal na. Ilang dekada na pero wala pa rin katarungan para sa kanila. Kawawa ko mag-ama. Teka, sino ka ba? Bakit ba kanina ka pa yakap ng yakap sa akin? Nay, ako po ito, si Marco. Marco? Opo. Sinungaling ka! Ang tanda-tanda mo na para maging si Marco ka. 7 taong gulang pa lang ang anak kong yon. Papa! Nasaan si Marco? Nasaan ang anak ko? Siya na lang ang natira sa akin. Nasaan siya? Pakabalikan siya ng mga halimaw at lapain din. Hindi pwede, Papa. Hindi ako papayag. Samahan niyo ako sa ilog. Pupuntahan ko ang anak ko. Baka naiwan ko siya doon. May mga halimaw doon. Lalapain din nila ang bunso ko, Papa. Papa, pumunta na tayo sa ilog ngayon. Tumabi kayo. Bakit niyo ba ako pinipigilan ng anak ko? Marco, anak! Anita, anak. Anak, ilang taon nang nakalipas nang mangyari yun. 30 anyos na si Marco ngayon. Siya na ang nasa harapan mo. Sadya ba talagang huminto ang mundo mo sa oras na yun? Hindi matanggap ni Nanay ang mga paliwanag namin ni Lolo sa kanya. Awang-awa ako sa kanya, Hukom. Palagi siyang ganun kapag naaalala niya ang bangungot na yun sa aming buhay. Yun ang dahilan kung bakit siya napaliw. Hinding-hindi ko malilimutan ang tagpong yun, Hukom. Dahil yun ang sandaling halos maubos ang pamilya ko matapos kaming atakihin ng mga aswang na kung tawagin ay awok. Nakaugalian na naming pamilya ang magpiknik sa ilog habang naglalaba. Inabot na kami ng gabi ng sandaling yun dahil nawili kami sa paliligo. Pero ang masayang piknik na yun na rin ang huling mga ngiti namin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang inalala ni Nanay ang pangyayaring yun na para bang maayos na ang kanyang pag-iisip. Naintindihan ko lang siya nang sabihin niyang ang araw pala na yon ang mismong petsa ng pagkamatay ng aking ama at 2 nakatatandang kapatid. Sa dami ng aking mga iniisip ay nakalimutan ko na ang mismong araw ng kanilang pagkamatay. Anita, pakiusap, tama na. Huwag ka nang magwala, ha? Akala mo lang ay nakalimutan na namin ang pangyayaring yun. Pero hindi, anak, hindi. Kung ikaw nga ay hindi nakalimot, kapi pa ba? Ha? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Apo, lumabas ka na muna sa silid, ha? Maya-maya ikakalma rin ng nanay mo. Sigurado ho kayo, Lo? Kaya niyo ho bang pagwawala niya?
Oo naman, hayaan ko lang siyang gawin ang gusto niya hanggang sa mapagod at makatulog din siya. Pero hindi yan titigil sa pagwawala hanggat nakikita ka dahil hanggang ngayon ay ibang tao pa rin ang tingin niya sa'yo. O siya, sige na apo, lumabas ka na muna. Pagpasensyahan mo na ang nanay mo, ha? Opo, Lolo. Naiintindihan ko naman po siya. Sige ho, lalabas na ho muna ako, ha? Pagkalabas ng silid ay mahigpit kong naikuyom ang aking kamao kasabay ng pag-igting ng aking bagang. Gusto kong gibain ang sementado naming dingding dahil sa galit ko sa mga awok na pumatay sa aking ama't mga kapatid. Matagal kong pinaghandaan na magkita ulit kami pero napakadamot ng tadhana. Napatingin ako sa main door nang bigla itong bumukas. Tumambad sa akin ang pinsan kong si Donna. Hingal na hingal siyang huminto sa paghakbang pagkapasok at humugot muna ng hangin habang nakatukod ang dalawang kamay sa magkabilang tuhod. Donna? Anong ginagawa mo rito? Bakit bigla ka na pa rito? May nangyari ba? Mukhang nagmamadali ka pa. Teka, sandali. Huwag muna akong kausapin. Kita mong hinihingal pa ako eh. Inom muna akong tubig. May malamig ba kayong tubig sa ref? Oo, kuha ka na lang doon. Alam mo, saktong pagdating mo nakaabot ka pa ng pananghalian. O siya, halika na. Sumabay ka na sa amin kumain. Teka, nasan ba si Lolo? Nandun sa kwarto, inaalo si nanay. Bakit? Ano nangyari kay Chang? Ayun, naalala na naman kasi niya sila tatay. Nakalimutan kong kamatayan nga pala nila ngayon. Nakatuon kasi ako sa pag-iisip kung saang lupalop ko mahanap yung mga hayop na pumatay sa kanila Teka. Ang tagal na nun eh. Pero hindi pa rin nakakalimot si Chang. Wawa talaga. Pero alam mo, ibabalita ako sa'yo. Kaya ako nagpunta dito kasi... Hoy, kasi ano? Hoy, ayusin mo ang pagbabalita mo, Donna, ha? Hindi maganda ang mood ko ngayon. Baka hindi kita patikimin ng paborito mong fried chicken. Hoy, teka! Huwag mo papakin yan. Ulam natin yan Sira ulo ka talaga. Ay, sige na nga, sabayan mo ng kanin yan. Kumuha ka sa kaldero. Ay, naku, makapagkain na nga. Alam mo, natapos ng paghihintay mo, Tol. Dininig ng panalangin mo. Ano nga mo? Ayusin mo ang pagsasalita mo, wala akong maintindihan. Huwag kang magsalita ng puno ng pagkain ng bibig. Yung mga awok, Tol. Bumalik na sila sa baryo. Ano? Sigurado ka ba? Oo! Ilang buwan na silang nasa baryo, Tol. Aba, matagal-tagal na rin Bakit ngayon mo lang sinabi? Siyempre, nag-imbestiga pa kami ni Lawrence. Di kami pwede mag-report ng haka-haka lang, no? Dapat masiguro namin sila talaga ang mga aswang na pumatay kay Chong at sa mga kapatid mo. Kung ganon, sila nga ba talaga? Nandito ka na ibig sabihin kumpirmado na yan. Oo, Tol. Mula nang dumating sila, nagmanman na kami ni Lawrence. Lahat ng sinabi mong palatandaan, inalam namin. Kitang-kita ng mga mata ko ang suot na kwintas ng lalaking nasa edad 50 siguro yun. Kagayang-kagaya ng disenyo ng kwintas na sinabi mong suot ng matandang babaeng leader ng mga aswang na sumalakay sa inyo nun. Yun bang ang palawit ay maliit na bungo? Lalaki? Lalaki na yung may suot ng kwintas? Nasaan yung matandang babaeng yun? Patay na kaya? Hindi ko alam. Pero parang may tinatago sila sa bahay nila. Kasi tuwing gabi at kabilugan ng buwan, pumapatay sila ng hayop at kumukuha ng dugo. Hindi lang namin mapasok ang loob ng bahay nila. Bakit? Ang dami nila nagbabantay dun, Tol. Papalitan sila. Parang may iniingatan. Gusto ko ngang alamin ang tinatago nila pero pinipigilan ako ni Lawrence. Kaya sinubukan na lang namin na magtanong-tanong sa mga taong nakakausap nila. Anong sabi? May hinaharap naman kayong sagot sa mga tanong ninyo. May matanda raw na kasama ang pamilyang yun. Malala raw yung sakit Nakaratay na raw sa higaan. Kaya raw sila umuwi dahil hiniling nung matanda na dun mamatay sa luma nilang bahay. Kailangan ko sila makita. Mukhang ito ng pagkakataon kung iparanas naman sa kanila ang ginawa nila sa amin. Oy, Tol. Sa tingin ko, hindi na basta-basta ngayon. Yung mga lalaki sa kanila, maskulado. Lalaki talaga ng katawan. Nakakatakot. Walang sinabi ang katawan mo na kahit niyabang mo sa akin na nagji-gym ka, kalahati ka lang nila. Huwag mo na kayang ituloy ang binabalak mo, Tol. Kaysa naman mapahamak pa kayo uli. Ano? Huwag ituloy? Seryoso ka?
Yung trauma na ginawa nila sa amin, yung katarungan na hindi namin nakuha dahil lumabas lang na inatake daw kami ng mababangis na baboy ramo noon, walang nanagot sa batas, Donna. Si nanay na hanggang ngayon ay hindi na bumalik sa katinuan dahil sa ginawa nila. Na kapag dumarating ang araw na to ay bumabalik sa alaala niya ang sakit, ang takot at ang galit. Pero wala siyang magawa. Nandun pa rin sa isip niya ang sandaling yun kung kailan kami sinalakay ng mga awok. Tapos sasabihin mo pabayaan na lang? Tol, kayo lang naman ang inaalala ko. Mapanganib sila. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano na si Chang? Isipin mo siya. Babalik sa dati si nanay kapag nalaman niyang napatay ko na ang mga halimaw na pumatay sa mga asawa at anak niya. Kapag nalaman niyang nakapaghiganti na kami. Yun lang ang magpapausad sa buhay niya, Donna. Gagawin mo yun, Tol? Kahit mamatay ka? Kung kinakailangang ihatid ko sa impyerno ang mga hayop na yun, gagawin ko, Donna. Gagawin ko. Has? Bahala ka na nga. Tagilan mo sa fried chicken na to. Nakadalwa na ako kakainin ko na lang to, Tol, Pero para kasing hindi ako nabubusog Sino bang kausap mo, Marco? Mula sa kwarto ay naririnig kong tumataas ang boses mo. Ay, Lo! Ano po? Oh, Donna, andito ka pala. Bakit ang tagal mo yatang hindi pumasyal? Lo, marami po kasing inaasikaso Ano bang pinag-uusapan yung magpinsan At mukhang hindi kayo nagkakasundo. Lo, uuwi ho ako sa baryo. Ano ka mo? Bakit naman biglang-bigla? May nangyari ba doon, Donna? Kung gano'n ay sama-sama tayong umuwi. Ano ho kasi, Lo Juan Lo Kailangan ho nila Tio Manuel ng katuwang sa pag-aani ng mga mais. Nagkukulang daw ho sa tao para umextra sa pag-aani kasi mas pinili daw ang mas malaki ang bayad. Yun! Tama yun, Tol. Yun nga po yun, Lo. Yun po ang sinadya ko dito sa inyo. Ganun ba? Dapat sumama nga kami para makalanghap ng sariwang hangin sa probinsya ng nanay mo, Marco. Nako. Wag ho muna, Lo. Nakita nyo naman ang inasta ni nanay kanina Baka lalong atakihin ng trauma yun kapag ibinalik sa lugar na yun. Sabagay. Kailan naman ang alis nyo? Bukas na hulo, para makabalik din kagad. Teka ho, may problema ba kay Chang? Ay naku, Donna, nagwala na naman kasi kanina ang tiyahin mo. Akala ko nakalimutan na niyang nakaraan pero bumalik na naman sa alaala niya ang lahat. Naku, kawawa naman pala talaga siya, no? Parang naiintindihan ko na yung sinabi mo, Tol, insan. Dapat kasi talaga Dapat na wag mong ubusin ang ulam dahil hindi pa kami kumakain. Napakatao mo talaga. Ay, wag niyo nang pag-agawan niyang pritong manok. Marami akong niluto kaya wag kayong mag-agawan dyan. O siya, kumain na tayo. Yun naman pala Lo, si Nanay Huba nakakain na? Ayun, nakatulog na sa kaiiyak. Itinabi ko na muna ang pagkain niya. Pagkagising nun Tsak, mararamdaman niya ang gutom. Kakain din yon. Kaya tara, kumain na tayo. Yun! Yan talagang hinihintay kong alok nagutom talaga ako sa biyahe, Tol. Sus, kanina ka pa nga namamapak dyan Dapat nga, hindi ka na pakainin Di mo ba narinig yung sinabi ni Lolo? Marami daw siyang niluto. Huwag kang madamot dyan. Kinagabihan, pinuntahan ko si nanay sa silid niya para magpaalam. Mahimbing na ang tulog niya noon, kaya hindi ko na rin inistorbo. Ilang minuto ko siyang tinitigan at kinausap habang tulog bago ko siya iniwan. Naggayak na ako ng mga gamit pauwi sa probinsya. Inihabilin ko rin ang maliit kong grocery sa aking katiwala at sinabihan din si Lolo na punta-puntahan nila ni nanay para bisitahin ang grocery store. Para na rin malibang si nanay habang wala ako. Kapag naroon kasi siya, nakakalimutan niya ang mga masasakit na alaala. Maaga kaming umalis ni Donna para bumiyahe papuntang Bicol kinabukasan. Saktong paglabas namin ng bahay ay nakita ko naman si Kim, ang kapitbahay naming umuupa sa katapat na apartment. Hi Marco. Hi Kim. Good morning. Ang aga mong lumabas Magbubukas ka na ng grocery nyo? Pero may bag kang dala. Mukhang aalis ka? Oo. Ano kasi, dadalaw lang sa probinsya. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka Ikaw rin, Kim. Baka hindi naman ako magtagal doon. Kita-kits na lang ulit, Sige, ingat ka sa biyahe. Una na ako. Pupunta kasi ako ng palengke. Sige, ingat ka, Ay, teka, Kim. Bakit? Ano yon? Ano kasi, malapit ng Valentine's Day.
Oo nga eh. May... May kadate ka na ba? Wala. Wala. ang ganda-ganda mo tapos wala kang kadate? Kailangan bang may kadate? Hindi naman. Maganda nga yun kasi single ka. Tapos single din ako. Tama ka. Ikaw ang aga-aga kung ano-anong iniisip mo. Sige, aalis na ako. Mag-iingat ka Ikaw rin. Ay, naku Marco, ang tanga-tanga mo talaga. Dapat sinabi mo nang gusto mo na siyang yayain lumabas. Nakakainis naman tanga. Tol. Siya ba yun? Ha? Alin? Babaeng palagi mo binibida sa akin sa text. Babaeng gandang-ganda ka pero natutorpe ka kaya hindi mo maligawan. Tama siya nga yun. Halika na nga. Fairness. Maganda nga siya, tol Kakaiba yung ganda niya. Huwag mo na nga tingnan, nakaalis na Sinusundan mo pa ng tingin. Bakit ba kasi hindi mo paligawan para mabakuran mo na? Sige ka, baka maunahan ka ng iba. Pagbalik mo niyan, baka... Tumigil ka na. Pinag-iisip mo pa ako Saka ako na siya pagtutuunan ng pansin kapag natapos ko ng dapat kong tapusin. Hindi ko siya pwedeng ipasok sa buhay ko ngayon kasi alam kong delikado. Pero tol, mahal mo ba siya? Ay, ang kulit naman Ay, bakit ba ako nagkaroon ng pinsa na sobrang kulit, sobrang daldal pa? Dali mo na nga sa paglalakad kung ayaw mong kalad ka rin kita. Iksi-iksi na bias mo 3 hakbang mo, 1 hakbang ko, tapos patagal-tagal ka pa dyan. Kailangan na natin makasakay agad sa bus, tara na. Pero tol, mahal mo na talaga siya, no? Oo na, ang kulit talaga. Sayang, di ko nakuha ang number niya. Para ako na lang yung mag-text sa kanya ng nararamdaman mo, tol. Daya ka rin, no? Di mo ako pinakilala. Ano yun? Pagkaharap mo siya, pakiramdam mo. Kayo na lang 2 tao sa mundo, Ganun ba yan, Ay, Donna, bakit bang daldal mo? Kung aswang ka siguro, isa kang tik-tik, no? Ang haba ng dila mo Para nagtatanong lang KJ mo. Ilang oras din ang biyahe naming pauwi sa probinsya. Gabing-gabi na kami nang makarating kami sa baryo. Pagkarating doon ay sinalubong agad kami ni Lawrence na hindi ko na nakilala dahil bigla na lang siyang nag-ibang tao. Paupahan nila ang bahay na inuupahan ko. Binabayaran ko yon buwan-buwan kahit hindi ko naman tinitirhan. Kaya nang palayasin si Donna ng tatay niya ay doon na siya tumira. Hindi kasi matanggap ni Tio na ang kaisa-isa niyang anak na babae ay titibo-tibo. Bukod dun hukom, naisip ko rin na hindi ko pwedeng tirhan ang dati naming bahay pag bumalik ako sa baryo dahil baka makilala ako ng mga aswang kung sakali. Ba, malaki rin pala ang bahay na to Nasaan na nga pala si Lawrence, Donna? Hoy, tol, yan na Nasa harapan mo na. Kinausap mo na nga kanina pagdating mo Di mo ba nakilala? Siya si Lawrence? Pero anong nangyari? Ay nako Marco, ganun talaga ang life chi sa Earth Song. Withitit mong knowing at makontrol ang peg ng mga ganap kasi ang change ang true Constantine. Charot. In English, ganun talagang buhay. Hindi natin kontrolado ang changes kasi it's the only permanent thing in this world, darling. At wala namang masama sa pagbabago kung nagpapakatotoo ka, di ba? Hindi kita masisisi sa reaction mo, Fafa Dude. Kasi nga, nagbago na nga ako ng tuluyan. Ipapakilala ko pala ang sarili ko. Ito kasing tetetet titibu-tibu mong pinsan. Tinatawag pa rin akong Lawrence. Yak! Dating otoko na naging Merlat. Di ba? Standing in front of you, a beautiful stunner from Bicol. My name is Laura. Langya, kailan pa? Ang huli kong natatandaan nung mga bata pa naliligo tayo sa ilog. Tumatalon pa nga tayo dun ng walang damit tapos nagpapalakihan ng kargada. Tapos ngayon, umurong na yun sa'yo? Ay oo, naging shy type bigla nang dumating ka. Shockness overload ako, ha? At mula nang umalis ka dito, ang laki na ng pinagbago mo. Papabol ka na ngayon. At ang fresh ng fast lock. Halata ang kalamangan ng 5 paligo sa mga taga-baryo. Yummy! Yummy! At kung dati body-body tayo, ngayon crush na kita. Promise!
Tigilan mo na nga ako, Lawrence. Dapat kayo ni Donang magsama. Laura na nga kasi. Ito naman. Ay, by the way, buti naman at nakauwi ka na dito. Bayad ka ng bayad ng upa, hindi mo naman tinitirhan. Ngayon masusulit mo na. Kaysa naman yung isa dyan ang sumulit, no? Napaka-burarachi pa naman yung pinsan mo. Uy, mukha ako siraan sa pinsan ko Darating lang yan eh. Tsaka wala kang katibayan na burara ako. Tingnan mo buong bahay malinis walang kalat. Ang kintab pa ng sahig. Alaga yan sa floor wax gamit ang dahon ng saging. Che, nilinis ko talaga ang baler pagkaalis mo yesterday. Alam kong ugali mo, no? Kako, nakakahiya naman na madatna ni Marco ang dugyot niyang titirhan. Baka sabihin niya ang tsaka ng pinauupahan kong bahay, no? Loka, tinupi ko ang mga nagkalat mong damit. Pati yung bra mong kung saan-saan lang nakasabit. Huwag mo nang ibalandra ha at may papabol na dito. Bunganga mo? Di pa magsarado ng tuluyan. Dinaig mo pa ako na may 2 tahimik na bibig Tumabi ka nga dyan. Really? Tahimik mo ang two-mouth mo? Di halata, Chusera. Teka lang Ano ba itong mga to? Bakit ang daming bawang sa kusina? Tapos ang daming timba na puno ng asin. Saka ang mga bintana may mga nakasabit ding bawang at kalamansi. Nagtitinda ba kayo? Wait, Fafa! Di ba yan ang mga panlaban sa aswang? Sakto na nag-ani na kami ng mga bawang at kalamansi. Tapos yung nag-deliver kami sa bayan, bumili na ako ng maraming asin. Sabi kasi ni Donna Mouth, maglagay ako dito ng mga yan. Oo nga, pero hindi naman ganyan karami. Bihira ka talaga. Dinaig mo pang nagpanik buying Hoy, carry na yan no, kaysa maubusan. Sabagay, tama rin naman. Salamat Pasensya ka na, ginabi kami. Naghintay ka pala ng matagal. Teka lang, baka hinahanap ka na sa inyo. Pwede ka na umuwi. Ganon, Ching, agad-agad? Palalayasin na lang na ganun lang ang may-ari ng balor? Walang pakundangan ng curlalo na to. Hindi naman ako hahanapin sa amin, no? Alam naman nila na kapag nandito ako, inuumaga ako ng uwi. Ngayon, baka dito na rin ako tumira. Parang mas maganda ng tumira dito kaysa sa balor namin. May maganda ng view dito na oras-oras ay libreng tingnan. Yummy, yummy. Ay, migit ka nga. Pinsan ko yung pinagnanasaan mo Dati mo yung kababata. Sira ulo ka talaga. Umuwi ka na, alis na. Hindi ka ba nag-aalala sa akin? Kabing-gabi na Kung magtaboy ka parang walang aso na bumalik dito sa baryo Nga mo! Malalakas ang pandinig ng mga yan. Lalo pat abot-tanaw lang natin ang bahay nila. Ngayon naiintindihan ko na talaga kung bakit kinuha nyo ang baler naming ito para upahan. In fairness ang witty ng plan. Gawing hideout para magmanman. Nice! Chos! Ikaw ang daldal mo talaga, Ayaw pang tumigil. Supalpalan kaya kita nitong inadobo mong baboy, Ba, buti pala nagluto ka. Ay, nagalit pero namapak. Ay, nako. Hindi ko nga rin alam kung bakit nagluluto ako tuwing nagpupunta ako dito. Pero yon, crystal clear na sa akin ang dahilan. Sisipagin na ako magluto araw-araw 3 times a day kahit may kasama pang dessert at merienda. Ipaghahain ko na kayo. Sakto yan. Tumutunog na kasi yung tiyan ko Teka, nasa na ba si Tol yung pinsan ko? Kanina lang ikot ng ikot dito sa buong bahay. Pagdating sa kusina, nawala na. Ay, baka nasa kwarto niya. Sandali, tatawagin ko. Baka nagkamali pa ng pasok ng kwarto. Teka. Huwag mo sundan 2 lang ang kwarto sa bahay na to. Kung maligaw man siya sa kabila, wala namang problema. Kwarto ko naman yun. Ang problema ay yung pasukin mo siya sa kwarto. Ang dirty mo mag-isip, ha? Sa bagay, kung umenter the dragon man yun sa kwarto mo, lalabas din yun agad kasi bubungan sa kanya ang nagkalat mong panting pang tomboy. Hoy, bakit ka pasok sa kwarto ko, Ginagamit mo ba yung mga panty ko? Lo? Di tayo magka-size, no? Tapos di ko rin type ang mga damit mo. Tsaka. He! Alam nyo, hindi naman pala boring ang bahay na to, kagaya ng inakala ko. Ay, payat na frog, ba't nagugulat? Paano mo naman nasabing hindi boring dito, Tol? Kadarating mo lang. Kapag tumagal ka na ng ilang araw, babawiin mo rin yung sinabi mo. Para kasi kayong aso't pusa Kahit nasa kwarto ako, dinig na dinig ko yung daldalan ninyo. Ay, teka, anong sinisilip mo dyan sa bintana, Papa Ball? May gamit ka pang telescope, ha? Taray, lumalevel up telescope! Gabi kasi ngayon, gusto kong malaman kung anong ginagawa ng mga aswang.
Ano palang balita sa pagmamanman ninyong dalawa? Ano pa nga ba, tol? Siyempre, dinadaga rin ng dibdib namin, no? Di kami makalapit masyado. Pero nakikita pa rin naman namin yung ginagawa nila mula sa pinagtataguan namin. At tama ka sa iniisip mo, tol. Sa gabi talaga sila gumagawa ng kakaiba. Kagaya ng pagpapalit ng bantay. Di ba, bakla? Yeah, correct! Pinaka-creepy talaga na nakita namin ay ang dami-dami nilang chinuchugi na hayop para lang i-getsong yung dugo. Tapos yung karne, pinapakain nila sa mga baboy ramo. Hindi ko nga alam kung paano nila napapaamo mga wild animals na yun. Talagang nagpupuntahan sila kapag gabi ha, na para bang kukuha ng supply na karne? Hindi yun mga ordinaryong hayop. Malamang sa malamang kamag-anak nila yun. Sila ang mga tinatawag na awok. Mga aswang na nagaan yung baboy ramo. Mula ba nung bumalik sila, wala pang nababalita ang namatay dito? Natsugi na ano? Kung sa hayop, marami kasi napepeste. Nabibiktiman taong ibig niyang sabihin, bakla. Pero wala pa namang ganun, di pa umaabot dun. Kung meron man, baka kami ang una mong nabalitaan. Paano ba naman kami ang panay na man sa kanila? Bakit nga hindi kayo nahuhuli? Nagpunta ako sa antingero, tol, para humingi ng anting-anting para pangontra sa mga aswang. Teka, itong kwintas na suot ko. Anting-anting to, tol. Meron din yan si bakla. Mabuti naman. Kung hindi nang bibiktima ang mga aswang dito sa baryo, ibig sabihin sa ibang lugar sila nang bibiktima. Tama rin ang mga napag-aralan ko sa tagal ko nang naging manunugis. Hindi sila nang bibiktima sa lugar kung saan sila nakatira. Ay, teka sandali. May nakikita ako. Mabuti na lang at may buwan ngayon kahit papano naaaninag ko sila. Anong ginagawa, tol? Patingin nga. Kagaya lang ng kwento nyo, may dumating na ilang kalalakihan na may pasa ng mga hayop. Sa tingin ko mga kambing yun eh. Ayan, nagdatingan na rin ng mga naglalakihang aswang na nasaan yung baboy ramo. Nag-iipon-ipon sila sa silong ng bahay. Bakit kaya nila ginagawa yun? Mga aswang sila, tol. Natural na sa kanilang kumain ng sariwang karne. Hindi yun ang punto ko eh. Pwede naman silang umatake sa kahit saang lugar. Bakit kailangan pang dalhin sa bahay nila at pagsalu-saluan ng ganyan? Kahit nga ako nagtataka eh. Para silang kulto. Parang nagre-ritual at naghahanda ng malakihang kaganapan. Ay, nakakasyokot naman. Nagtatayuan ng balahibo ko. Ay naku, wag na nga natin pag-usapan yan. Kami pa talaga yung pinag-uusapan yan, no? Isarado na nga ninyo mga bintana at wag na kayong sumilip dyan, hoy! Habang pinapanood ko ang ginagawa nila noong mga oras na yon, bumalik sa akin ang nakaraan. Nabuhay ulit ang galit ko. Gusto kong sumugod doon pero nagpigil ako dahil hindi pa oras. Hindi ko rin naman kakayanin na atakihin sila kapag ganong sama-sama. Ang plano ko ay atakihin sila pa isa-isa habang nakahiwalay sa karamihan. Kagaya ng sinabi ni Lawrence, isinarado ko ang bintana at tinigilan na ang panunod sa kanila. Ipinagpasalamat ko na lang na wala silang dinalang tao na biktima. Hindi na rin kami nakakain ng gabing yon dahil pare-pareho kaming nawalan ng gana. Lalo kaming nanahimik at nagtitigan na lang nang makarinig ng alulong ng mga aso na parabang nananaghoy sila sa langit. Umiiyak na parabang nakikidalamhati sa mga hayop na palagay ko'y isinakripisyo ng gabing yon sa kung anong ritual na isinasagawa ng mga awok. Ilang minuto ring tumagal ang mga alulong na yon. Nang tumahimik sila, parang bumigat ang gabi. Kahit nasa kwarto na ako, ay hindi pa rin ako dalawin ng antok. Kinabukasan, pumunta ako sa dati naming bahay. Sumama naman sa akin ang dalawa. Kailangan kasama ko si Donna sa bawat lakad ko dahil hindi namin ipinapaalam sa ibang tao kung sino ako. Kapag may nagtanong, sinasabi lang namin na bisita ako ni Donna. Habang si Donna naman ay alam ng karamihan na pumupunta talaga sa bahay namin kasama si Lawrence para maglinis doon. Uy, tol, nakukunin mo dito. Yung baul ni Lolo. Sabi niya nakatago raw sa kwarto niya sa ilalim ng papag niya. Ano yan? Dakilang pamana? Anong laman ng bauls? Di siya na ang may pamana. Ay, drilling yarn? Bakit naman ako magsiselos, bakla? Alam ko naman kung anong laman ng baul na yun eh. O sige nga, wititit, ano raw? Dating manunugis ng aswang ang lolo namin. May grupo pa nga sila nun eh. Di malamang ang laman ng baul yung mga gamit na panlaban sa aswang. Di ba, tol? Ay, wow! Gusto ko ring masi. Heto ng baul, nakita ko na.
Ay, wala nang mapaglagyan ng alikabok, ha? Akala ko ba naglilinis ang isa dyan? Uy, bakit nasama mo makatingin? Di ko nililinis sa mga nakatago sa kung saan-saan, no? Baka mamaya kagatin pa ako ng dagay. Hay, wala akong masay. Huwag ka nang machika. Tignan na lang natin ang laman ng baul, no? Ayan, binuksan na ni Fafa Babe, oh. Fafa, babe? Selos ka? Sige, Fafa Dude na lang ulit. Loko? What's this? Latigo? In fairness, kakaiba. Ha, buntot pagi yan. Ito namang isa, punyal na gawa sa pilak. May bolo rin. Nga ba nitong bolo? Kakaiba rin na double-bladed. Mukhang pinasadya ni Lolo ang pagpapagawa nito. Ayos, ang gaganda nito. Babe, ano naman ito? Sumpit yan. Etong bala niya, no? Parang karayom na malaki at mahaba. Binababad yan sa lason. Ay, kakaiba talagang gamit ng mga manunugis, no? Parang nakakasyoko at mabuti na lang at hindi ako aswang. Pero pwede rin akong bang aswang, ibang pangangaswang nga lang. Pagkatapos naming bisitahin ang bahay at makuha ko ang lahat ng kakailanganin, umalis na rin kami. Mula sa dati naming bahay ay ilang minuto lang ang lalakarin papunta sa ilog. Doon kami sinalakay ng mga awok nung bata pa ako. Habang naglalakad kami, may tumutulak sa akin para puntahan ang lugar. Pero nagdadalawang isip ako. Natatakot ako na harapin ang nakaraan at bumalik ang trauma kong matagal ko nang pinilit alisin sa aking sistema. Pero dinala ko ng aking paa papunta doon nang hindi ko namamalayan. Napabalik na lang ako sa realidad nang hawakan ni Donna ang aking braso. Humihingal siya habang kinakausap ako. Tol, ano ba? Pagkakabilis mo naman lumakad eh. Panay ang pigil namin sa'yo pero parang hindi mo kami naririnig. Sabi ko, wag mo nang puntahan ang lugar na to, Tol. Pero wala na, nandito ka na eh. Ano ba gagawin mo dito? Hindi ko rin alam eh. Para lang may humatak sa akin papunta rito. Umalis na tayo dito. Hindi na magandang balikan pa to eh. Oo, tama ka. Bumalik na tayo sa bahay. Ay, wait a minute! Ano yung naririnig ko? May kaluskos somewhere. Naririnig niyo ba? OMG, kahit ganitong oras para akong nasa creepy horror movies dahil sa inyong dalawa. Feeling ko tuloy. Shhh! Pwede bang tigilan mo muna yung bunganga mo? Hindi tong oras para dugtungan mo yung sasabihin mo ha. At lalong wala tayo sa tamang lugar para pag-usapan ng hindi na dapat inuungkat. Umalis na tayo dito. Uy, Tol, tayo na. Sige, pero... Wala nang pero. Tayo na. Hinila na ni Donna ang braso ko. Paalis na kami nang makarinig ng sigawan ng ilang kabataan sa bandang itaas ng ilog. Hindi na ako nag-isip noon. Tumakbo ko papunta roon. Panay ang tawag sa akin ni Donna at Lawrence habang nakasunod sila pero hindi ko sila pinapansin. Ang nasa isip ko noon ay baka nasa panganib ang mga batang yon. Pilit kong sinusundan ang mga sigaw nila hanggang sa marating ko ang kanilang kinaroroonan. Naabutan ko ang 5 teenager. 3 lalaki at 2 babae. Sa tingin ko naligo sila sa ilog dahil basa pa ang kanilang damit. Umiiyak habang nakaupo ang isang babae at paulit-ulit na may binabanggit na pangalan. Sinundan ko ng tingin ang kanilang tinitingnan at nakita ko ang isang mabangis na baboy ramo na inaatake ang isang aso. Natulala ako. Bumalik sa alaala ko ang nangyari sa amin noon kung paano kami sinalakay ng mga awok. Pero ang umatake sa alaga nilang aso ay isang ordinaryong baboy ramo lang dahil hindi ganun ang itsura ng aswang. Tinulungan ko pa rin sila na makuha ang aso. Itinaboy ko ang baboy ramo sa pamamagitan ng paghagupit gamit ang dala kong buntot pagi. Umiiyak na tumakas ang mabagsik na hayop. Pagkabigay ko ng aso sa kanila ay sabay-sabay na rin kaming umalis sa lugar. Habang naglalakad papalayo ay lumingon pa ako. Doon ko nakita ang pares ng mapupulang mata. Alam kong awok yon na nakatago sa isang malaking puno. Nakasilip ito, nakatingin sa amin. Maya-maya ay narinig ko ang pag-igik ng baboy ramo na tumakas sa akin. Alam ko na ang naganap ng sandaling yon. Ako lang ang nakapansin at hindi ko na sinabi sa kanila. Hanggang sa aming pag-uwi ay tahimik ako na nag-iisip. Heto ng kafe, Papa Dude! Ay, ang lalim ng iniisip mo ha. Sa sobrang lalim, hindi ko na alam kung natutulog ka na ba habang nakadilat. O siya, humigop ka na ng kafe para magising ka na at nang makachika ka naman namin. Oo nga, insan, Tol. Kanina ka pa dyan eh.
Ayos ka lang ba? Alam kong mahirap sa'yo na balikan ng lugar na yun. Kasi naman... Bakit ka ba kasi nagpunta pa doon, Fafa? Hindi naman pala kaya ng powers mo. Ayaw pang magpapigil. Ay, lukarit ka din ano. Pwede ba, Lawrence? Muna ngayon. Kita mo nang hindi maganda yung lagay niya. Oh, sige, bukas ko na lang sasabihin yon. Isipin nyo na lang na hindi ko pa sinasabi. Ulitin ko na lang bukas. At saka pwede ba, Donna? Hindi ka talaga makamove on sa pangalan ko. Laura nga kasi, hindi Lawrence. Paano masasanay si Fafa Dude sa bago kong name song? Kung ikaw, panay ang banggit sa old name kong nakakadire. Ay, kalerke ka talaga. Isa pang beses na marinig ko yan sa'yo. Patatahimikin ko yung bibig mo gamit ang bibig ko. Kaya mo ha? Ay, wow! Naghahamon ha? Betsong din pala. Kaya mo ba talaga ha? Yucks! Charot-charot lang no? Ew, lason. Pero maiba ako insan ha? Kanina, alam kong hindi ang nakaraan ang bumalik sa isip mo nung pauwi na tayo eh. Tama ba ha? Nakita ko siya kanina. Ha? Daho! May iba ba bang tao maliban sa atin? At dun sa mga pasaway na kabataang naglalakwat siya? Ay, nahawa na sa katigasan ng ulo nila ang dala nilang aso. Sa sobrang curious, tumakbo dun sa kasukalan. Tapos ang lakas ng loob na labanan yung baboy Ramon like, hala! Mabangis na animal yon, while the dog ay bark lang ng bark. Mabuti na lang talaga na agapan ni Fafa Dude. Kung hindi, deads na talaga si Petsy nila. Awok yung nakita ko kanina. Alam kong nilapa niya ang baboy Ramon na tumakas. Kitang-kita ko siya na nakatago sa isang puno. Namumula yung mga mata niya. True, lalo? Talaga ba, Tol? Oo. Okay. Getsong ko na kung saan nanggagaling ang pagtulala mo pala. So, paano na ngayon? Nakilala na us. Delicates na us. OMG. Machuchugi na yata akong hindi pa nakakatikim na boilets. Ay, pwede ba ngayong gabi, Fafa Dude? Patikim na. Parang wala na akong pagsisisihan pa. Para naman matsugi akong nakangitiman lang. Habang nilalapa ako ng aswang ay masayang alaala na lang ang i-imaginein ko. Oy. Kamao ko. Gusto mong matikman ha? No? Asak ka. Gusto ko ng tunay na guwafo, hindi yung class A. Che? Ay, kayong dalawa, tama na nga yan. Kailangan nyo kumuha ng sandata mula dun sa mga kinuha natin sa bahay. Dalhin nyo palagi para may panlaban kayo kahit saan man kayo pumunta at biglang umatake yung mga kalaban. Nakita na nila tayo, hindi na sila matatahimik. Pero bago sila mauna, dapat tayo ang makauna sa kanila. Tol-insan, anong balak mo? Gagawin pa rin natin yung plan A. Wait! Kailan kayo nagplano? Ha? Hindi ko alam. Wala akong alam. Di nyo ako sinama? Wala rin akong alam doon. Naginip yata ang mokong na to na nagpaplano siyang kasama tayo eh. Ang plan A, ubusin sila ng paisa-isa nang di nila namamalayan. Oh! Plakado ang plano. Masyadong informative at detalyado ha? Pero pwede bang samahan niyo muna ako na umuwi sa amin? Magpapaalam muna ako sa family ko bago ang lahat ha? Para kahit papano ay makita man lang nila ako ng harapan. Bago ang beautiful body ko ay hindi na dumilat ang mata at hindi na humihinga ang pointed kong nose. Hindi mo kailangan madamay dito, Lawrence. Ihatid ka namin sa inyo at habang hindi pa kami tapos sa kanila, huwag kang lalayo o huwag kang lalakad na mag-isa. No way! Mas delicates naman ang family ko kapag nadamay pa sila. Mas okay na yung sa inyo ko sumama. Nandito rin naman ako Nadamay na. Wala nang iwanan to. Sigurado ka? Yeah, I have no choice. Pero wala ka pang natitikmang gwapo ka mo. Well, pipili na lang ako sa isa sa mga awok bago kami magpatayan. Pinagdadamot mo naman ang pinsan mo Tiyaga na lang ako sa awok, no? Sira ulo. Kinabukasan, sinamahan namin si Lawrence na umuwi sa kanila. Dahil baryo lang ang lugar namin, puro lakad lang talaga ang ginawa ng mga tao. Mas mabilis kasi maglakad kaysa sumakay sa mabagal na kalabaw. Malalayo rin ang agwat ng bawat bahay dahil sa malalaki ang sakop na lupain ng bawat isa. Habang nasa mapunong lugar na kami, nakaramdam na ako ng kakaiba. Alam kong may nakasunod sa amin at naghihintay lang ng tamang oras ng pag-atake. Alerto kayo. What? Uy, huwag ka maingay bakla. Maging alerto ka lang.
Nararamdaman ko rin na may sumusunod sa atin. OMG, wag naman sanang hanggang dito na lang ang beauty ko. Hindi ako papayag. Talagang hindi ako magdadalawang isip na ibaon sa anetch nila ang dala kong punyal na sing talim at sing haba ng aking personal sword. Titiyakin kong titirik ang kanilang red eyes bago sila malagutan ng monster brat. Pagkatapos, ay, wait, what's that sound? It's so creepy. Ilag! Dito kayo sa likuran ko! Biglang tumalon ang isang malaking baboy ramo sa harapan namin. Mabuti na lang ay mabilis na nakapagtago ang dalawa sa likuran ko. Kung hindi ay agad na nahablot ng halimaw si Lawrence. Inilabas ko agad mula sa bag ang dala kong buntot pagi. Iniwas-iwas ko ito sa hangin para ipakita sa halimaw na hindi ako natatakot sa kanya. Malakas siyang umangil para ipakita ang kanyang galit. Sinadya rin niyang ipakita sa amin ang matutulis niyang pangil. Dumila pa siya ng ilang beses na para bang gusto niyang ipakita ang kasabikan na lumapa. Ay, look! Anong ginagawa niya? Ikinakaskas niya ang dalawang pasa lupa. Ibig sabihin ba niya na iahatakin na siya? Oo, kaya ihanda mo ang sarili mo. Kahit anong mangyari, siya dapat ang mapatay natin. Kapag talaga nagpantay ang paa niya sa lupa, gagawin ko yan lechon. Hoy, huwag mo nga siyang takutin. Hindi effective. Bruha ka. Tingnan mo, lalo siyang nagalit. Ay, ayan na! Umatake na! OMG! Huwag akong puntirahin mo, halimaw ka! Marami ba ako sasalihan na gay pageants? Sayang ang beauty ko! Lumayo kayo! Akong harap sa kanya! Yes, darling! Protect my beauty, go! Kill that beast, bitch! And bring his dead body to me, ha? Dead body ka dyan. Akala ko ba lalabanan mo rin ng wild animal? Lilitsunin mo pa nga di ba? Baka tayo mo sumugod. Hinayaan mo lang si Fafa ang lumaban doon. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Insan? Dito lang daw tayo at siya nang bahala sa halimaw. Huwag mo sirahin ang diskarte niya at baka lalo na tayong mapahamak niyan eh. palusot.com.ph Sinalubong ko ng malakas na hagupit ng latigo ang baboy ramo. Sa bawat lapat ng latigo sa kanyang katawan ay umaatungal siya ng malakas. Iniinda niya ang mga atake ko. Napansin ko rin na kakaiba ang buntot pagi ni Lolo kaysa sa ginagamit kong naiwan sa bahay. Dahil mas malalim ang baon ng latigo niya sa katawan ng halimaw. Lumalatay talaga ito na parang kumakapit sa katawan at kapag hinatak ay may nadadalang laman. Sa mga sumunod naming paglalaban ay iniiwasan na ng baboy ramo ang mga pag-atake ko. Napansin kong pinapagod na lang niya ako sa kakahabol. Pero nakita kong pagod na rin naman siya. Sunod-sunod na ang pagtulo ng kanyang laway at kita ko na ang malalim niyang paghingal. Tol, ingat ka! Mukhang mas galit na siya ngayon. Ang mga mata niya kakaiba na. Mas pumula na ang kulay at mas nakakatakot na ang mukha niya. Tayong-tayo na rin ang mga balahibo niya sa katawan. In short, mukha na siyang higanting sea urchin. Baka delikado ang balahibo niya. Huwag mong lalapitan, Fafa, ha? Parang nakakatuso kasi. Parang mga karayom. Wait, check kung ako talaga nakakasugat yan. Hoy! Anong ginawa mo? Lalo mong ginalit yung hayop. Binato ko lang naman itong dala kong kamatis, no? O, tignan mo, tumusok sa mga balahibo niya. Ibig sabihin, matatalas nga yung mga yon. Sira ka talaga. Sa dami ng ibabato mo, kamatis pa. Bakit pa yan ang dala mo? Wala bang iba? Dapat bawang o kaya kalamansi. Bobo talaga. Lagi kaya akong nagdadala ng kamatis dahil yan ang kinakain ko na prutas. Maharlika na kasi ang orange. Saka matutusok ba ang bawang ang tigas nun? Kapag naman kalamansi ang liit nun. Dami mong daldal. Ilabas mo na sa bag mo yung dinikdik na bawang dyan. Kailangan nating tulungan si Insan. Inoonsihan na siya ng hayop na halimaw na yun. Inoonsihan? Pinapagod niya lang. Tsak, kapag napagod na si Insan, sa kanya atakihin ng matindi. Dapat may gawin tayo. Ah, okay. Heto, sabay nating isaboy sa halimaw na ito ang bawang. Kunin mo itong dalawang plastik, ha? Sa magkabilang side tayo, sabay nating ihagis. Sige, sige. Napapagod na ako sa pakikipaglaban sa halimaw at nakakadagdag pa sa kalituhan ko ang malakas na usapan ng dalawa kong kasama. Pero nang marinig ko ang balak nila, nilito ko ang baboy ramo para makakuha ng tiyempo sina Lawrence at Donna sa balak nilang gawing pag-atake. Paulit-ulit kong hinagupit ang aswang ng hawak kong latigo. Pinatatamaan ko ang mga paa niya dahilan para tumalon-talon siya na para bang nagcha-Chinese garter. Nang natuon ang kanyang atensyon sa pag-iwas sa mga pag-atake ko, hindi na niya napansin ang paghagis sa kanya ng bawang. Napahinto siya sa paggalaw at umatungal ng malakas habang nakatingala sa langit.
Sinamantala ko yun para paulit-ulit na siyang hagupitin hanggang sa magtalsika na ang dugo niya at kumalat sa paligid. Natigilan kaming tatlo nang makarinig ng malakas na atungal mula sa di kalayuan. Kasunod noon ang pagtakas ng kinakaharap naming baboy ramo. Ay, ano yun? Naririnig niyo ba yon? Di naman kami bingi, no? Umuwi na tayo. Ha? Uy naman! Hindi na ba tayo tutuloy sa amin? Delikado na. Papunta na dito yung mga kasamahan ng aswang na yon. Hindi na magtatagal ang buhay nun. Kapag nakita ng mga kasama niya ang ginawa natin sa kanya, hindi nila tayo bubuhayin. Dapat makabalik na tayo sa bahay bago nila tayo maabutan dito. Tama ka, Tol. Kahit naman sino kapag nakita ang kasama nila na gano'n ang sinapit, magagalit din. Pero kulang pa ang ginawa natin sa awok na yon sa ginawa nila sa pamilya ko. Nag-uumpisa pa lang ako sa paghihiganti ko. Pasalamat nga sila at nakatakas pa yung isa eh. Pero ayos na rin. Ha? Paano naging ayos nakatakas nga? Kasi malalaman nilang may handang lumaban sa kanila dito. Eh di mas delikado nga yun. Mas nasa panganib tayo. Alam ko na yun bago ko pa ito pasukin. Tara na, umuwi na tayo. Bilisan nyo! Habang pauwi kami, sumasabay ang malalakas na kabog ng aming dibdib sa mabibilis naming paghakbang. Dinig na dinig kasi namin ang mga kaluskos sa damuhan na sumusunod sa amin. Alam kong hindi lang yun mga ordinaryong mababangis na hayop. Mga aswang sila, mga awok. Para silang nagpapaligsahan kung sino ang unang makakahuli sa amin. Lagot! Naririnig ko sila! Malapit na sila sa atin! Huwag kang lingon ng lingon sa likuran mo. Tumakbo ka lang na tumakbo. Sa unahan lang ang tingin. Ay, sus ko! Para tayo hinahabol ni kamatayan! Ano bang gusto itong napasok natin? Ang dami nila! Parang napapalibutan tayo! Diretso lang sa pagtakbo. Huwag niyo silang pansinin. Malapit na tayo sa bahay. Sa kanan! May papalapit! Ako nang bahala. Tumakbo lang kayo! Huminto ako sa pagtakbo at tumayo lang. Hindi ako kumukurap habang hinihintay ang isang baboy ramo na mabilis na tumatakbo papalapit sa akin. Hinugot ko ang punyal na nakasuksok sa aking baywang. Tinanggal ko ito sa kaluban at hinawakan ng mahigpit. Hinintay kong tumalon sa akin ang hayop. Lumuhod ako para mapasailalim sa kanya at saka ko ito sinaksak sa tiyan. Pagkatapos ay sinipa ko pa ng malakas para tumilapon. Tinakbo ko pa ito para tuluyang patayin, saka ko muling sumunod sa mga kasama ko. Habang papalayo ay narinig kong huminto sa paghabol ang mga hayop. Nilingon ko sila at nakitang pinalibutan nila ang pinatay kong halimaw. Nakita kong titig na titig sa akin ang isang baboy ramo. Galit na galit siya. Gigil na gigil ang kanyang mga pangil. Pagdating sa bahay ay nataranta pa si Donna. Hindi niya magawang ipasok ang susi sa doorknob. Hay naman! Ang tagal! 48 years ka na dyan! Mag-relax ka nga lang, huwag kang magulo. Akes baw, ikaw ang dapat mag-relax. Akin na nga yung susi. Ako na magbubukas ng pinto, kalurke. Magsasaboy ako mamaya ng asin sa bakuran. Tapos magdidikdik pa kayo ng mga bawang. Punuin nyo rin ng katas ng kalamansi ang mga galon. Kailangan nating lagyan ng mga pangontra ang buong bahay. Alam na nila kung saan tayo nakatira. Sasalakayin na nila tayo. Anong gagawin natin? Uunahan natin sila. Ano? Bukas na ang pinto. Sa loob na natin pag-usapan yan. Iinom muna ako ng tubig. Kailangan kong kumalma. Tol, ano ba pinaplano mo? Mamayang gabi, magmamanman tayo malapit sa bahay nila. Ano? Yun nga malayo tayo sa kanila, nasa delikado ng buhay natin eh. Tapos lalapit pa tayo. Magpapakamatay ba tayo? Iisa-isahin natin sila nang hindi nila namamalayan. Pero hindi ko kayo pinipilit at sumama. Hindi nyo laban ang laban ko. Dito lang kayo sa bahay. Basta kapag may umatake, patayin nyo agad. Napansin kong umaatake sila kahit araw. Hindi na nila inaantay ang gabi. Ibig sabihin, hindi sila takot sa sinag ng araw. Ay, napansin ko nga rin yun. Why, Delilah kaya? Baka may kinalaman yun sa kakaiba nilang ginagawa tuwing gabi. Kagaya ng pag-inom ng dugo. Posible. Pero hindi ako papayag na lumakad ka mag-isa mamaya. Hindi ko alam ang sasabihin kapag hindi ka na umuwing buhay sa pamilya mo. Kung mamamatay ka, naku tol, mamamatay rin ako. Magkasama tayo mamamatay. Ay, kalurke! Kailangan ba talaga may matsugi bells? Hindi ba pwedeng wala na lang? Sawa na ba kayo sa buhay nyo? Hindi mo to laban, Lawrence. Nadawit ka lang sa problema ng angkan namin. Dito ka lang sa bahay. Magtago ka na lang dito. Basta siguruhin mong nakasaradong mabuti ang pinto at mga bintana ha. Kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan. Manatili kang buhay. So, ganun na lang yon?
Habang kayo'y nagpapakamatay, ako'y dapat manatili na lang buhay? Tapos kapag tegi-bambam na kayo, mabubuhay ako sa konsyensya? Ay, kalerkay! Mga siraulo pala kayo eh. Saka pwede ba, nasa bingit na tayo ng kamatayan, kahit kayong mga huling hininga natin, tawagin niyo naman akong Laura. Utang na laman loob. Masaya na ako doon. Kahit mamatay ako mamaya o bukas, maramdaman ko naman paano maging masaya, no? Mga siraulo. Nakadress pa nga ako, oh. Tapos Lawrence kayo ng Lawrence. Kalarkay talaga. Tama na yan. Magpahinga muna tayo. Oo nga, dun muna ako sa kusina, magdidikdik na lang ako ng bawang. Hoy! Dead ba lang talaga kayo sa monologue ko? Iiwan niyo lang talaga ako? Huh? Mga tsaka talaga kayo. Nang sumapit ang gabi, tahimik lang kaming naghihintay kung may sasalakay sa aming aswang. Pero lumalalim na ang gabi ay wala namang naganap na kahit na ano. Naisip kong pumunta sa lugar ng mga awok para magmanman dahil iba talaga ang aking kutob. Sa sobrang tahimik nila ay parang may nilulutong plano. At yun ang naisip kong alamin nung mga oras na yon. Maingat akong lumabas ng bahay para hindi na sumama sa akin sina Lawrence at Donna. Sa madamong lugar ako nagtago pagdating sa bakuran ng mga aswang. Dumapa ako at nagmatsyag. Tahimik akong nagmasid nang makita kong may dumating na ilang kalalakihan. Pilit nilang kinakaladkad papasok sa bahay ang isang babae. Hindi ko ito makilala dahil may kalayuan ako sa kanila. Nagdadalawang isip ako na tulungan ang babae dahil kung susugod ako ay marami silang aatake. Hanggang sa hindi ko na magawang tingnan ang pananakit nila sa kanilang bihag. Pero nang handa na sana akong tumulong, may humawak sa braso ko para pigilan ako. Donna? Anong ginagawa mo rito? Huwag kang lumapit, delikado. Delikado yung gagawin mo. Huwag ka munang matsugi, Fafa. Pwede. Hindi pa kami handa. Nagising kami na wala ka sa bahay. Buti talaga gumana yung kutob ni Donna. Dito ka nga namin makikita. Isa kang dakilang pasaway, no? Ang dami-dami na ngang kalaban, susugod ka pa? Bakit ba kayo nandito? Pinigilan niyo pa ako. Tingnan niyo, natangay na nila yung babae. Kailangan ko siyang iligtas. Nagsisimula na sila mambiktima. Shh! Kayo maingay. Yung dalawang bantay mukhang naaamoy tayo. Yumuko kayo. Magtago pa tayo sa mga damo. Hindi tayo pwedeng makita. Ay, Diyos ko, Lord! Para silang aso na naghahanap ng nawawalang tao. Shh! Dama ko ang takot ng mga kasama ko dahil panay ang siksik nila sa akin. Nanginginig din sila dahil sa kaba. Natatawa na lang ako dahil takot sila pero nagawa pa nilang sumunod sa akin. Pero hindi ko naman maiwasan na matuwa kasi nag-aalala sila sa kaligtasan ko. Sabay-sabay kaming sumubsob sa mga damo nang nasa tapat na namin ang isang aswang na naghahanap sa paligid. Mahigpit kong hinawakan ng punyal na kanina ko tangan. Inihanda ko ang aking sarili para sugurin ang aswang para patayin. Naisip kong dapat ay mabawasan ko ang mga bantay. Nang tumalikod ang aswang, mabilis ko siyang inatake. Pinilipit ko ang leeg niya at nang tumumba ay saka ko sinaksak sa puso. Pagkatapos ay maingat na itinago sa damuhan. Sinenyasan ko sina Lawrence at Donna na wag lalabas sa pinagtataguan nila dahil papatay pa ako ng ilang aswang. Isa-isa kong itinumba ng tahimik ang mga palakad-lakad na mga awok hanggang sa makalapit na ako sa gilid ng bahay. Gumapang ako sa silong at naghanap ng siwang sa sahig para makasilip sa loob. Pero... Uy, Tol! Uy, bakit sumunod pa kayo rito? Sabi ko doon lang kayo magtago, di ba? Umuwi na tayo. Mukhang nakakahalata na yung iba na nawala ang ibang bantay. Tingnan niyo to, no? Nag-uusap na yung dalawang aswang na lalaki. Mukhang nagtataka na sila sa pagkawala ng iba nilang kasama. Naku, baka makita nila tayo. Umalis na tayo. Mauna na kayo. Kailangan kong makita yung bihag nila at mailigtas siya. Teka. Anong ingay na yun? Nagmumula sa loob ng bahay. Parang matandang naghihingalo. Ano yun? May sakit na namamatay na? Huwag kayong maingay. May nag-uusap. Pakinggan natin. Sa katigasan ng ulo mo, tignan mo ang kalagayan ng lola mo ngayon. Tumakas ka pa talaga para maging makasarili? Akala mo ba'y makakapagtago ka ng habang buhay sa angkan natin? Ngayong nandito ka na, sa ayaw mo at sa gusto, wala kang magagawa kung hindi ang sumunod sa patakaran ng ating angkan. Hindi niyo ako mapipilit. Huwag niyong ipagawa sa akin ang ayoko. Gusto ko ng tahimik na buhay. Pabayaan niyo na ako. Ayokong maging kagaya niyo. Kanyang talaga kasama ang ugali mo. Tingnan mong lola mo,
Matagal ka na niyang hinihintay. Hindi siya makapagpahinga dahil sa pagiging makasarili mo. Patayin niyo na lang ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magawa niyong gusto niyo sa akin. Kahit saktan niyo pa ako ng paulit-ulit, hindi niyo ako mapapasunod. Patayin niyo na lang ako. Mas gugustuhin ko pa talagang patayin ka kaysa maging sakit ka lang sa ulo. Isasama kita sa hukay pag binaon ko ng lola mo sa oras na malagutan siya ng hininga. Eh di patayin niyo na lang kami pareho. Pagsabayin niyo kami para matapos ng problema niyo. Wala ka talagang kwentang anak. Wala ka ring kwentang ama. Pagkatapos ng sagutan nila ay dinig na dinig namin ang pagkaladkad sa babae at ang pagkulong sa kanya sa isang silid. Sigaw siya ng sigaw pero bigla na lang pinatahimik ng isang malakas na suntok. Natulala ko habang nakikinig sa mga pangyayari. Ang boses kasi ng babaeng yun ay pamilyar sa akin. Pero nagtataka ako at ayaw kong maniwala na may koneksyon siya sa mga awok. Hukom, kilala ko ang boses ni Kim. Mas matapang lang siya ngayon kaysa sa kung paano niya ako kausapin. Alam ko siya ang babaeng yun, pero ayaw kong paniwalaan. Pilit kong sinasabihan ang sarili ko na hindi si Kim ang babaeng narinig ko. Uy, umalis na tayo. Nagsumbong na ang isang bantay na may tao raw sa paligid oh. Pinapahanap na tayo sa kanila. Fafatod, bakit ka ba tulalay dyan? Palagi ka nalang tulalay, Cherva. Nahipan ka ba ng hangin? Ito na babe, hatakin na natin siya ha? Nawala na yata sa katinuan ng pinsan mo na to. Uy, kailan mo pa ako tinawag na ganyan? Sinaulo ka ba? Akadirin pakinggan no. Ayun lang, di mo ba narinig? Tara na no, umalis na us here. Di na kaya reverse na mga balahibo ko sa aking sexy body ang shokot. Lahat na yata nakatayo. Even yung kuwan nakatayo rin. Tulungan mo na akong hatakin ng pinsan mong tulalay na naman. Tayo na, bilis. Tama na ngayon galgal mo. Mauna na kayo. Kailangan ko siyang balikan. Ay, finally, gising na siya. Umuwi na muna tayo, delikado. Wala ka namang dahilan para balikan yan sila. Hindi na pwede ang plan A mo, ha? Gumawa na tayo ng plan B. Dahil na blanko ang isip ko, nagpatangay na ako sa paghatak nila hanggang sa makauwi kami. Hindi ko natandaan kung paano kami nakauwi, pero kahit nasa bahay na ay natulala pa rin ako habang panay ang silip ng dalawa sa bintana. Naririnig ko silang nag-uusap at sinasabing may mga awok sa labas. Hindi lang makalapit dahil sa mga asin na nagkalat sa bakuran. Hindi ko na alam kung ano pa ang naganap nung gabing yon. At nagising na lang ako na parang nakalimutan na ang mga nangyari. Mabutit gising ka na. Ang haba din ng tulog mo ha. 3 oras. Oh, di na masama. Mabuti na lang at nakaborlog ka pa. Akala ko talaga susugod ka pa dun eh. Nagwawala ka pa kagabi at gusto mo pang bumalik sa kabilang bahay? Mabuti na lang talaga ay gumagana pa ang kamao ko. Kahit nasa katawan na ako ng isang sexing magandang babae. Nasaan na yung katawan na yun? Ibig sabihin, nakatulog ako nang hindi nagdaan sa antok? Ay, plakado! Kung hindi kita ginombag, hindi ka makakaborlog. In fairness nagkapasa agad ang mukha mo sa ginawa kong pagsuntok. Gigil na gigil ka ba naman eh? Kaya pala masakit ang mukha ako ngayon. Akala ko aswang ang gumawa, bakla lang pala. May iba ako tol. Bakit pala bigla ka na lang natulala kagabi? Akala ko tol, hindi na tayo makakauwi. Ang hirap mong hatakin. Ano kasi? Ano? Oy, Papa, ipagtitimpla kita ng kape ha? Mukhang super talk show yan eh. Yung umpisa kasi ng salita mo parang galing pa sa ira ng lola mo sa tuhod. Kailangan kong balikan ang babaeng binihag nila. Kailangan ko siyang iligtas. Paano mo ililigtas? Base sa mga usapan nila tol, kapamilya nila yun. I second the motion. Basta hindi ako mapakali. Gusto kong makasiguro kung si Kim ang babaeng yon. Ano? Kim? Yung balak mong jowain? Oo, siya nga. Ay naku, mukhang mapait ang love story mo, tol. Kahit di pa man nagsisimula, huwag mo nang pangarapin. Kung siya talaga yun, ibig sabihin, aswang din siya. Ay, sa true ba? Ay naku po, mahirap magka-jowa ng aswang. Kahit ako nga eh. Kahit naglalaway na ako sa maskuladong katawan ng mga awok na bantay, hindi ko magawang pangarapin na jowain sila. Baka mamaya gawin lang akong palaman sa kumakalam nilang Chandra. Aba, sayang ang beauty Kes. Kung mabuburo lang sa Pozo Negro after nila pagnasahan, mas okay pa yung maging pataba sa mga halaman. Papatayin na lang namin ang aswang nakakain sa'yo para dalawa na kayo maging pataba.
Pero tol, ako na nagsasabi sa'yo. Kung mapatunayan nating si Kim nga ang babaeng yun, huwag mo na siyang mahalin. Mahihirapan ka lang. Marami naman babae dyan Hanap na lang kita. Huwag na lang kaya kayo maghanap. Pwede niyo naman akong pag-agawan Ibigay ka na lang namin kaya sa mga awok ha? Mas bagay kaya ata sa kanila Masyado mo naman hinahadlangan ang kaligayahan ko. May gusto ka ba sa akin? Gustuhin mo yung mukha mo. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga sinasabi nila. Kumain na lang ako ng almusal habang nag-iisip kung paano ko ililigtas ang bihag nilang babae. Hindi talaga ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung si Kim ba talaga yun. Pero kahit na hindi yun si Kim, gusto ko pa rin siyang iligtas. Dahil base sa mga sinabi niyang narinig ko sa kanilang usapan, ayaw niyang maging parte ng pamilyang yon. Wala naman sigurong normal na tao na gustong maging aswang. Nang matapos akong kumain, sumilip ako sa bintana. Tiningnan ko kung ano nang lagay ng kabilang bahay. Napansin kong wala nang bantay na nakakalat sa labas. Parang walang tao sa loob ng bahay. Naisip kong magandang pagkakataon yun para pumunta doon. Pumuslit ako para hindi mapansin ni na Lawrence at Donna ang aking pag-alis. Pero nagulat ako dahil kasunod ko na naman sila. Langya naman Tinakasan ko na nga kayo, natunugan niyo pa rin ako. Ba't naman kayo sumunod pa? Mula kasi nung mangyari yung kagabi, binabantayan na namin ang bawat galaw mo. Alam ko magdidesisyon ka nang hindi ipapaalam sa amin ang lahat ng binabalak mo. Kaya palagi kaming nakahanda. Correct! Nagdala na nga ako ng mga panlaban sa aswang teka nga, bakit ba tayo nagpupunta ngayon dito sa teritoryo ng mga aswang? May pakay ako dito. Ewan ko sa inyo kung bakit kayo pumunta rito. Sayang nga, hindi na tayo nakapagplano kagabi Pero carry lang ang walang plano. Mukhang masaya naman Basta ano man ang mangyari, kapag may nakitang aswang, tsugihin agad. Aba, tumatapang ka na. Ay nako, walang ibang choice sa Kes. Alam mo, ay, teka, ano yun? Saan? Ayun sa bandaron, sa damuhan. Parang may kinakaladkad. Ha? Teka, yung babae yun Yung binihag nila. Ay, tol, huwag kang tumakbo. Hintayin mo kami. Bilisan mo na nga, Lawrence. Sabulin natin siya. Dalawang maskuladong lalaki na mabalahibo ang katawan ang naabutan kong kumakaladkad sa babae. Kaagad kong hinagupit ang latigo ng mga ito para mabitawan nila ang bihag. Dumistansya ang mga lalaki at galit na tumingin sa akin. Dali-dali namang tumakbo ang babaeng bihag papalapit kina Donna at Lawrence. Hindi ko na nakita ang itsura niya dahil natatakpan ng sabog na buhok ang kanyang muka. Hindi ko na rin ito pinansin dahil mas itinuon ko ang atensyon ko sa dalawang lalaki. Sabay nila akong inatake kaya salitan ko silang hinagupit ng latigo. Pinagsusuntok ko rin sila at pinagsisipa. Umangil sila matapos hagisan ni Lawrence ng dala niyang asin. Maya-maya pa ay nag-anyong aswang na awok na sila kaya mas naging malakas ang kanilang pag-atake. Kaya hindi ko na rin sila tinantanan ng hagupit ng latigo hanggang sa magkasugat-sugat na ang katawan nila at tumakas na lang. Hahabulin ko pa sana sila pero may dumating na 6 na matitipunong lalaki sa pangunguna ng isang may katandaan sa kanila. Ang tansya ko, nasa 50 na ang edad nito. Sino ka? Bakit ka nakikialam sa amin? Wala naman akong pinapakialaman. Ordinaryong tao lang ako na nakitang may kinakaladkad na babae ang dalawang yun. Gusto ko lang siyang tulungan. Hindi ka na dapat nang himasok sa amin. Usapang pamilya ang pinapakialaman mo, bata. Usapang pamilya? Oo, anak ko ang babaeng yun. Suwail na anak. Palaging tumatakas, kaya pinababantayan ko. Hindi naman siguro siya tatakas ng walang dahilan, sir. Saka nasa hustong edad na siya. Kaya na niyang magdesisyon sa buhay niya. Wala kang alam sa pamilya namin, kaya ganyan kang magsalita. Hayaan mo nang kami ang lumutas ng aming problema. Kim, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Huwag mo nang idamay ang mga yan. Problemang pamilya ito. Halika na. Kim? Hindi na ako uuwi. Pabayaan niyo na ako. Kim, sabi ko na nga ba ikaw yan? Pero bakit ka nandito? Talaga ba ang pamilya mo sila? Marco, umalis ka na. Tama si tatay. Usapang pamilya nga ito. Huwag ka na makialam. Umalis ka na. Kung may problema ka sa kanila, magpasya ka nang naaayon sa gusto mo. Nasa hustong edad ka na. Hindi ka na dapat nagpapadikta. Kaya sumama ka na lang sa akin. Sumama?
Magkakilala pala kayo? Tay, huwag niyo na siyang idamay. Wala naman siyang kinalaman sa pamilya natin eh. Pabayaan niyo na siya. Sige, payag na ako. Sasama na ako sa inyo pa uwi. Sandali, Kim. Makinig ka muna sa akin. Dahil ngayon ko lang ito sasabihin at hindi na mauulit pa. Handa akong hindi ka isama sa mga balak kong gawin. Kakalimutan kong kapamilya ka nila. Kaya sumama ka na sa akin. Sa oras na tumanggi ka, madadamay ka na sa kanila. Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw ang huwag na makialam sa problema ng pamilya namin. Wala kang alam. Umalis ka na kung gusto mo pang mabuhay. Tapos na ba kayong mag-usap, ha? Naiinip na ako. Marami pa tayong kailangang gawin, Kim. Halika na, naghihintay ang lola mo sa bahay. Kim! Alam kong hindi ka tatakas sa kanila ng walang dahilan. Huwag ka nang makialam dito. Umalis ka na. Dalhin niyo na si Kim sa bahay. Bitiwan niyo siya! Nakita ko sa mga mata ni Kim ang takot, kaya lalong nag-igting ang galit ko sa kanila. Bigla kong hinugot ang bolo na nakasabit sa aking baywang at itinutok yun sa mga lalaking humahawak kay Kim. Napangisi ang kanyang ama, pero naningkit sa galit ang kanyang mga mata. Hoy, Fafa Duad! Pabayaan mo na lang sila. Nasusyokot na ako eh. Ang sama nilang tumingin, no? Tol, pabayaan mo na sila. Hindi natin sila kaya kapag ganyang sama-sama. Sinasayang mo ang pagkakataon mong mabuhay pa, binata. Pero ngayong hindi ka naman pala takot mamatay. Sige, ihahatid na lang kita sa huling hantungan mo. Alam mo ba kung saan ka mapupunta? Hindi mo ako magagawang patayin. Ikaw ang papatayin ko. Malaki ang utang na loob mo sa akin, kaya pagbabayarin kita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik sa lugar na to. Ang tagal kitang hinintay. Oo? Nagkakilala na ba tayo dati? Hindi naman kita natatandaan. Bakit hindi mo ipaalala sa akin para naman makilala kita? Hindi mo na ako maaalala dahil bata pa ako noon. Nang salakayin ninyo kami sa ilog habang nagkakasiyahan kami ng pamilya ko. Ang kwintas mong suot, tandang-tanda ko yan. Babae ang nagsusuot niya noon. Siyang nag-uutos sa mga halimaw na nasaan yung baboy ramo para atakihin kami. Pinatay niyo ang tatay ko at mga kapatid ko. Kaya pagbabayarin ko kayo ngayon sa mga ginawa niyo. Hindi ko pa rin matandaan ang sinasabi mo. Sa dami ba naman ang inatake namin, maaalala ko pa ba yun, ha? Hindi ko na pala kailangang itago sa iyo ang pagkatao namin dahil alam mo naman pala. Alam mo kung gaano kami kalakas kumpara sa mga kagaya niyong tao. Pero nagtatapang-tapangan ka pa rin kalabanin kami? Hangal ka! Dapat mas pinili mo na lang na mabuhay kesa magpakamatay. Marco, umalis na kayo. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Hindi mo alam kung paano magalit ang tatay ko. Pakiusap, umalis ka na. Umalis? Ang angkan nyo nga ang sinadya ko dito para makapaghiganti ako. Tapos aalis lang ako? Kaya nga pinapapili kita kanina eh, para hindi ka na madamay pa. Nakilala kitang may mabuting puso, Kim. Matalino at maunawain. Pero hindi ko alam kung bakit mas pinili mo ang angkan mong awok. Sa bagay, aswang ka rin naman. Hindi mo alam ang katotohanan. Pero ayokong madamay ka pa dito, kaya pakiusap, umalis ka na. Umalis ka na. Aalis lang ako kapag naubos ko na ang mga awok dito. Napakatapang naman pala talaga ng lalaking ito. Gusto ko ang ugaling yan. Kaya para mailigtas mo pa ang buhay mo, aalukin kitang umanib sa amin. Gagawin kitang awok. Magkakaroon ka ng kakaibang kakayahan at kapangyarihan. Katatakutan ka ng lahat. Kaya magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Manahimik ka. Hindi ako magiging halimaw na kagaya mo. Ang gusto ko lang ay ang ulo mo. Lalo akong nainis sa pagtawa niya, kaya bigla ko siyang sinaksak ng bolo. Pero mas mabilis siya sa pagkilos ko. Nahawakan niya agad ang bolo, pero dahil double-bladed ito, nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanyang kamay. Pareho kaming natigilan at napatingin sa dugo niyang tumutulo sa lupa. Mabilis niya akong sinipa. Sa lakas nun ay para akong tinangay ng malakas na hangin at sumadsad sa damuhan. Narinig ko ang malakas na sigaw ni na Lawrence at Donna sa pangalan ko. Kasunod nun ang mga pag-angil ng mga awok. Inangat ko ang aking ulo para tingnan sila. Tama ang hinala ko dahil nagsaaswang na nga sila maliban kay Kim.
Sa takot ng dalawa kong kasama ay pinagsasabuyan nila ng asin ang mga aswang, pero mabilis lang silang napatalsik ng isang suntok. Walang iya kayo! Huwag na tayong mag-usap at ako ay nagmamadali. Wala naman akong kailangan pa sa inyo. Naubos na ang pagkakataon na ibinigay ko sa iyo. Ngayon, ako na ang magpapasya para sa buhay mo. At ang gusto ko, ngayong gabi, ikaw ang unang pagkain ng anak ko. Hindi mangyayari yun! Huwag ka nang lumaban at wala ka rin namang magagawa, Otoy. Hindi naman sapat ang mga sandata niyo sa amin. Para lang kayong humahampas ng langaw. Mga kasama, kunin sila at dalhin sa bahay. Sakto at may hapunan tayo mamaya. Ha? Ay! Pakawalan mo na sila. Parang awa mo na. Gagawin ko na ang lahat ng gusto mo. Tatanawin ko malaking utang na loob kapag binuhay mo siya. Parang awa mo na. Ano bang ginawa sa'yo ng lalaking ito, ha? Bakit ganyan ka nalang kung magmakaawa para sa kanya? Tama siya, Kim. Huwag ka nang magmakaawa para sa akin. Dahil hindi mo naman yun kailangan gawin. Bago ako mamatay, sisiguraduhin ko munang napatay ko na ang mga awok na pumatay sa pamilya ko. Sinugod ko ang ama ni Kim, pero humarang ang mga kasama nitong lalaki. Sa bawat wasiwas ko ng bolo ay sinisiguro kong tatarak yun sa kanilang katawan. Sa galit ko ng mga oras na yon ay wala na akong pakialam kung anong parte ng katawan nila ang naputol. Ang nakita ko lang mula sa gilid ng aking mga mata ay bumubulagta sila sa lupa ng duguan. Dahil doon ay lalong naggalit ang ama ni Kim. Kitang-kita ko kung paano siyang nag-anyong malaking baboy ramo. Mabilis niya akong sinugod at hindi ko siya iniwasan. Gamit ang buntot pagi ay walang humpay ko siyang nilatigo. Panay ang ilag niya sa bawat atake ko hanggang sa makakuha siya ng tiyempo at nakagat niya ako sa baywang. Pinagsusuntok ko siya para pakawalan ako pero ayaw niyang bumitiw. Napasigaw ako dahil parang napupunit na ang laman ko sa kanyang pagsakmal. Bumitaw siya at umatungal dahil sumugod si Donna at sinaksak siya sa tagiliran. Mabilis siyang dumistansya sa amin habang iniinda ang kanyang sugat. Bilis, Tol! Umalis na tayo dito! Hindi pwede! Papatayin ko silang lahat! Nakikita mo ba ang mga gumagalaw sa damuhan na yun? Mga awok yun na paparating! Umalis na kayo ni Lawrence. Pabayaan niyo na ako dito. Alis na! Siraulo ka ba? Sama-sama tayong umalis dito. Sinabi ng hindi! Umalis ka na, Marco. Pakiusap. Parang awa mo na. Hindi pa kayo bayad sa pamilya ko! Hindi mo naman kayang singilin lahat, binata. Kaya mo ba? Ha? Sige nga! Kung talagang kaya mong patayin lahat ng mga may atraso sa pamilya mo, patayin mo nga ang anak ko. Ha? Alalahanin mo dahil sa wakas naalala ko na rin ang sinasabi mong tagpo sa ilog na yon. Oo, nagpiesta nga kami noon sa pangunguna ng aking ina na nakaratay na ngayon sa higaan niya. Masaya kami noon dahil isang pamilya ang aming makakain. Mabubusog kaming lahat. At ang pinakakinatuwa ko ay ang makita ko kung paanong kumain ng tao ang aking anak. Yun ang unang beses na makatikim siya ng sariwang karne dahil bagong awak pa lang siya at hindi pa makontrol ang kanyang kapangyarihan. Patawad, hindi ka sinasadya. Tama na. Huwag yun nang ipaalala. Matagal ko nang kinalimutan yon. Kinasuklaman ko na ang sarili ko dahil doon. Tama na. Kaya kung maghihiganti ka, unahin mo siyang patayin ngayon. Ano? Kaya mo ba? Ha? Oh, hayop ka! Napakasama mong ama! Ikaw ang dapat mamatay! Hindi ko na halos makilala ang sarili ko dahil sa galit. Sinugod ko ang ama ni Kim. Hindi siya umiwas at sinadyang harapin ako. Hinayaan niya lang na suntukin ko siya. Parang semento sa tigas ang kanyang katawan at hindi niya ininda ang mga suntok ko. Panay lang ang pagtawa niya kaya lalo akong nagalit. Pinuntirya ko ang kanyang sugat kaya napahinto siya sa pagtawa. Muli niya akong sinakmal sa balikat. Pero mabilis siyang inawat ni Kim. Nagmamakaawa siya habang umiiyak. Malakas na tadyak lang ang sinagot sa kanya ng kanyang ama. Pero bigla na lang napaatras si Mang Lando dahil nababasa na pala kami.
Nung una, inakala kong ulan lang yun. Pero katas pala ng kalamansi na isinaboy ni Lawrence. Hoy! Tama na yan! Umalis na tayo! Parating na sila! Hindi! Hindi pa ako tapos! Tama na, pakiusap. Hindi niyo sila kakayanin, Marco. Umalis na kayo. Patawarin mo ako at ang pamilya ko sa nagawa namin sa inyo. Hayaan mong ako na ang gumawa ng paghihiganti na kailangan mo. Ako na ang bahala sa aking angkan. Umalis na kayo. Nangangako akong ipaghihiganti kita at ibibigay ko ang buhay ko. Huwag mo akong pangunahan. Ako lang ang gagawa niyan. Ako ang papatay sa angkan ninyo at isasama rin kita. Wala nang awak ang dapat na mabuhay. Papatayin ko kayong lahat. Kim, minahal pa naman kita. Sabi ko sa sarili ko pagkatapos ko nito, babalikan kita sa kita liligawan. Pero mabuti na lang pala at nalaman ko na agad ang pagkatao mo. Napakagaling mong magkunwari na hindi ka aswang. Isa ka talagang halimaw. Wala nang saysay pa ang magpaliwanag sa iyo ngayon. Sayang lang din. Kasi sinabi ko rin sa sarili ko na mahal kita. Kaso ang torpe mo. Hukom, lalo akong nasaktan sa sinabi niya. Hindi na ako nakapagsalita pa. Pero lalong lumaki ang agwat na pader na namamagitan sa amin. Nang sa mismong harapan ko, nakita ko siyang nagpalit ng anyo. Dinurog lalo ang puso ko, Hukom. Ang babaeng minahal ko ay isa sa kinasusuklaman kong aswang. Nag-anyong baboy ramo siya, pero hindi para atakihin ako, kundi para harapin ang mga awok na paparating. Bago pa siya tumakbo palayo, ay isinigaw niyang umalis na kami habang may pagkakataon pa at kaya pa niyang pigilang makalapit ang mga paparating na aswang. Kitang-kita ko kung paano niya nilabanan ang kanyang angkan. Natulala na lang ako habang pinapanood ko siyang nakikipaglaban. Hanggang sa naramdaman kong may humawak sa aking braso. Tol, Insan, tara na! Umalis na tayo dito! Pero Donna, hindi pa ako tapos. Tama na! Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi natin sila kaya. Babayaan natin sila mag-away-away dito. Utang na loob naman. Hoy! Umilag kayo! Susugod siya! Napalingon ako nang sumigaw si Lawrence. Doon ko nakitang tumatakbo ulit papalapit ang ama ni Kim, kaya sinalubong ko siya ng bolo. Walang pagdadalawang isip ko siyang pinagtataga. Sa huli ay ibinaon ko sa puso niya ang talim ng sandata ko. Pagkatapos nun ay tiningnan ko ulit ang mga awok na papalapit. Napakarami nila. Doon pa lang ako nakaramdam ng panginginig ng tuhod. Akala ko ay sapat na ang tapang ko, pero hindi pala. Wala akong nagawa kundi ang sumama kina Lawrence at Donna para tumakas. Nagmamadali kaming umuwi ng bahay. Kumuha lang ng ilang gamit at saka iniwan ang lugar na yon. Pumunta muna kami sa bahay ni na Lawrence para magpalipas ng gabi at para magamot ko ang aking sugat. Kinabukasan ay lumuwas na kami ni Donna. Ayaw ko pa sanang iwan si Lawrence at ang pamilya niya dahil nag-aalala ko na baka balikan sila ng mga awok. Pero matapang siya. Naniniwala siyang hindi sila babalikan dahil mas marami na ang mga tao sa lugar na yon. Itinulak niya kaming umalis dahil mas delikado kung mananatili kami sa baryo. Pagka-uwi namin ni Donna, hindi muna ako nagkwento kay Lolo. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin na tuwag ako, na tumakas para iligtas ang sarili. Ilang araw ang pinalipas ko bago ko kinausap si Nanay. Nay, pasensya ka na ha. Hindi ko naubos lahat ng halimaw na may utang sa atin. Pero kahit papano napatay ko naman ng ilan sa kanila, lalo na yung isang mayabang. Bilang katibayan, kinuha ko ang kwintas niya para ipakita sa iyong wala na siya. Ang gusto ko sana ay gumaling ka na. Gusto kitang makasama na kagaya ng dati, Nay. Masayahin at mapagmahal na ina. Kwintas? Ang kwintas na yan. Opo, Nay. Ito na nga yun. Patay na siya, Nanay. Huwag ka nang matakot. Hindi ka ba nasaktan, anak? Ikaw na lang ang natira sa akin. Ayokong mawala ka. Huwag ka na babalik sa lugar na yon, ha? Dito ka na lang. Nay, kilala mo na ba ako? Oo naman, anak. Ikaw si Marco, ang bunso ko. Kamukhang kamukha ka ng tatay mo. Mahal na mahal kita, anak ko. Niyakap ko ng mahigpit si Nanay. Sobrang saya ko noon kasi sa unang pagkakataon,
nakilala na niya ako. Niyakap niya ako na mahigpit at nakailang ulit na tiningnan ang aking muka. Sa tagal ng panahon na nabuhay ako sa galit, noong sandaling yun, parang biglang nawala ang bigat ng puso ko. Ang mga ngiti at pagmamahal lang pala ng nanay ko ang magtuturo sa akin na magpatawad at umusad sa buhay. Mula noon, namuhay na kami ng normal. Kinalimutan na namin ang nakaraan dahil kung hindi namin ibabaon sa limot ang mga hinanakit at galit at hindi iiwan sa nakaraan ang dapat ay nasa nakaraan na lang, hindi talaga uusad ang buhay. Palaging mabigat pa rin ang dibdib dahil hindi magawang alisin ang mga damdamin na nagpapahirap. Pero kapag pinalaya mo ang iyong sarili, para kang bagong tao na may bagong lakas at pag-asa. Ilang buwan din ang lumipas matapos ang pangyayaring yun. Pumasyal ulit kami ni Donna sa baryo para kumustahin si Lawrence. Nagpasalamat ako dahil hindi sila binalikan ng mga awok. Nabalitaan ko rin na tuluyan ng umalis ang aswang sa baryo na yon. At yung may-ari ng lupaing tinatayuan ng bahay ng pamilya ni Kim ay bumalik na para asikasuhin ang lupa. Wala raw silang kaalam-alam na tinirhan ng iba ang kanilang lupa. Ilang taon din kasi itong nakatiwangwang. Dahil may mga tumira na sa lugar na yon, pinaupahan na ulit nila Lawrence ang bahay nila doon. Naging madalas na rin ang pag-uwi namin sa baryo. Hanggang sa nabalikan na namin ang